Purihin po ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Salamat po. At sa oras na ito po ay tayo pong muli ay dadako sa pag-aaral salita ng ating Panginoon bilang pagpapahalaga sa gawain ng ating Panginoon. Patuloy na tayo ay nagbubulay, nag-aaral ng salita ng ating Panginoon araw-araw, ano po. At sa umaga po ito ay tayo ay umawit po muna para po sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Hallelujah. Panatag ang aking isipan, pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko damdamin. Yang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa Kanya, tiyak ang tubo niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Panatag ang aking isipan, pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko damdamin. Ang Kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa Kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, at hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, at hindi
sa Diyos ko lang nakamtan, sa Diyos ko lang nakamtan, sa Diyos ko lang nakamtan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa oras na ito, God. Salamat po, Panginoon. Narito po kaming muli, O Diyos, para patuloy po kaming manalangin. Patuloy na kami po ay magbulay ng inyong mga salita. Sa pangalan po namin, Panginoong Hesus, hinihingi po namin ang inyong patnubay. Sa pamamagitan po ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, ay makapangusap po kayo, O Diyos, sa pamamagitan po ng mga salita ninyo, O Diyos, na aming pagbubulayan. At matugunan, Panginoon, anuman po yung aming mga pangangailangan ngayong umagang espiritual, O Diyos, ng inyong mga salita. Salamat po, kasangkaparin nyo nga po ang inyong lingkod na maging daluyan ng inyong mga salita para sa patuloy na pagsigla ng mga pananampalataya ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa inyo, O Diyos. Salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po sa ating Panginoon. Magandang umaga po. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Fernan Celebre po ng District 8. Dito po sa Talim Island. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig na kasama po natin ngayon sa umagang ito ng ating pong devotion. Salamat po. At ngayon po umaga tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon at patuloy tayong mananalangin sa ating Panginoon na ang Panginoon ay makagawa at makakilos sa ating mga buhay, pananampalataya. Napakaganda po ng mensahe ng awit kanina. Sabi po doon, hindi na siya mangangamba kapag po ang Panginoon po ay nasa atin, dumating man yung mga pagsubok sa ating mga buhay, hindi tayo mangangamba dahil ang Panginoon po, asay po doon ay siya po ay nasa atin, kasama po natin. Ano man daw po yung dumaang mga problema, ang Panginoon ay handa po siyang tumugon kung ano man po yung ating pangangailangan. Ano man po yung problema, ano man po yung mga pagsubok, yan po ay pagpapalakas lang ng ating buhay pananampalataya. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. At nais ko pong bumasa po ng ilang talata sa aklat po ng Mateo chapter 9 verse 27 hanggang dito po sa 28. Ganito po yung ating mababasa. Nang papalis na si Jesus mula roon, sinundan siya ng 2 lalaking bulag na sumisigaw ng malakas, "Mahabag ka sa amin, anak ni David." Nang makapasok na siya sa bahay, lumapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, "Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Opo, Panginoon." Okay, salamat po sa ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito sa inyo? Ito po yung gusto ko pong pag-usapan po natin. Yun pong tungkol sa pananampalataya. Tayo po ay tinawag po tayong mga mananampalataya. Ito po yung tagore po sa atin, mga mananampalataya. Katulad po nung mga ang trabaho nila ay manghuli ng isda, ang tawag po sa kanila ay mga mangingisda. At yung naghahanap buhay, yung mga nangangalakal, ang tawag po sa kanila ay mangangalakal. Ibig sabihin, yun po yung mga tagore sa kanila, kung ano po yung kanilang ginagawa, kung ano po yung kanilang trabaho, yun po yung tawag sa kanila. Ngayon tayo po ay tinawag po ng Bible, sa aklat po ng mga gawa, tayo po ay tinawag ng mga mananampalataya. Amen. Bakit ba tayo tinawag ng mga mananampalataya? Kasi po tayo po ay nabubuhay po tayo sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Amen. Ngayon po, pag-usapan po natin, sa ating pananampalataya, nakakaramdam po tayo ng tinatawag na panghihina. Ano ba yung sign? Ano ba yung bagay na ito? Maganda ba sa buhay nating pananampalataya itong panghihina ng ating pananampalataya? Kasi mayroon po tayong mababasa sa banal na kasulatan doon po sa aklat po ng dito po sa Mateo nating sa ating pinag-aralan. Sabi nasa po natin, ang sabi ng ating Panginoon, nananampalataya ba kayo na magagawa ko ito sa inyo? Ngayon tingnan po natin dito yung senaryo, 2 bulag. Sabi po doon ay sinundan siya ng 2 lalaking bulag
na sumisigaw ng malakas. Ano po? Ibig sabihin po, kung bakit po sila po ay sumisigaw ng malakas, dahil po mayroon po silang paniniwala na yung tutugon doon po sa kanilang kalalagayan ay ang ating Panginoon na kanilang sinusundan. Ano po? Bakit sila sumusunod sa ating Panginoon? Kasi naniniwala po sila na yung pong katugunan sa kanilang pangangailangan ay nandoon sa kanilang sinusundan na walang iba kundi ang ating Panginoon. Tingnan niyo po, sabi po doon, sumisigaw ng malakas sila, ano po, at sabi doon, mahabag ka sa amin, anak ni David. Mahabag ka sa amin, maawa ka sa amin, ano po. Pagdating po doon sa talatang 28, sabi doon, nang makapasok na siya sa bahay, lumapit sa kanya ang dalawang lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus. Pansinin niyo po, sila agad ay tumanggap ng salita. Na doon po yung salita ng ating Panginoon. Sinabi sa kanila ni Jesus, sabi doon, sumasampalataya ba kayo? Ano po? Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Yung pong padilatin yung kanilang mga bulag, yung pong wasakin yung kanilang pagkabulag, ano po? At bigyan ng maliwanag na paningin yung kanilang mga mata. Ano po? Ito pong mga bagay nito ay napaka ano po, yung bang tinatawag na napakahirap para sa mga doktor itong ganitong bagay, ano po, na yung mga bulag mula pa sa kanilang pagkabata, iba yung tinatawag na inborn na kanilang pagkabulag. Napakahirap na po itong mapagaling ng mga doktor, ano po, at hindi na raw po ito kayang pagalingin yung bang ipananganakan ng bulag. Pag pinag-aralan po natin itong mga talata po ito na ating pinag-aaralan, ano po, talaga po itong mga bulag na ito sila'y pinanganak ng mga bulag, ano po. Ngayon, pag-aralan po natin dito, sabi dito, sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Sinabi nila sa kanya, opo, Panginoon. Sumasampalataya daw po sila, ano po. Ngayon, tingnan po natin doon sa aklat ng Lucas. Mayroon po binanggit po doon sa chapter 17, pasinin po natin, ano po. Aklat po ng Lucas, chapter 17, verse 5. Ito, babasahin ko lang po, ano po. Ganito po yung mababasa po natin. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo po ang pananampalataya namin, ano po. Pasinin niyo po doon sa ating unang binasa. Ang tanong ng Panginoon doon po sa mga bulag, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Naniniwala ba kayo na kaya kong pagalingin kayo? Kaya kong alisin yung inyong pagkabulag at palitan ng maliwanag na paningin? Ang sabi ng mga bulag, opo! Opo, Panginoon! Ano po? Pagdating po dito sa talata po namang sa aklat po ng Lucas, chapter 17, sabi doon, verse 5, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan mo ang pananampalataya namin. Ano po? Yung pananampalataya na makikita po natin dito sa mga alagad, ano po? Mga alagad na po ito, mga tinawag, mga pinili ng ating Panginoon, mga hinirang ng ating Panginoon, mga alagad, ay ang kanilang pananampalataya ay hinihingi nila sa Panginoon dagdagan. Amen. Bakit kaya humihingi pa sila na dagdagan yung kanilang pananampalataya? Ibig po sabihin, ano po, kung bakit po sila humihingi na dagdagan yung kanilang pananampalataya, marahil nakakaramdam po sila noong panghihina doon sa kanilang pananampalataya. Mga alagad na po, mga lingkod na po ng Panginoon, mga dakilang mga lingkod ng Diyos, pinanghihinaan ang kanilang pananampalataya. At alam po niyo talagang, kung pag-aaralan po natin, yung buhay ng mga alagad, ano po, mapapansin po natin talaga na talaga pong minsan ay talagang ang Panginoon ay inaapuntahan talaga ang ating Panginoon ng pagkayamot sa kanila. Dahil yung pananampalataya na gusto ng Diyos na makita sa kanila ay hindi makita ng ating Panginoon. Laging nagkakaroon sila ng alinlangan sa magagawa ng ating Panginoon. Amen. Ngayon po, tingnan po natin. Ang tanong po natin kanina, paano natin malalaman na humihina ang ating mga pananampalataya? Pansinin niyo po mga kapatid, ano po? Una po, kapag tumigil ka na sa paniniwala na kayang gawin ng Diyos ang mga bagay na mga tila ba imposibleng bagay sa ating buhay. Ano po? Yung ikaw ay tumigil na sa paniniwala na kayang gawin ng Panginoon yung mga mahimalang bagay sa buhay po natin.
Dati tayo nananampalataya at naniniwala na kayang gawin ng Diyos na ako ay pagalingin, kayang gawin ng Diyos na ako ay bigyan ng maraming pangangailangan sa buhay, kayang gawin ng Diyos na ako ay pagpalain, kayang gawin ng Diyos na ako ay matanggap sa trabaho, bigyan ng mga magagarang mga sasakyan, bigyan ng bahay, bigyan ng lupa. Sa isip natin talagang naniniwala tayo, nananampalataya tayo na ganoon yung mga gagawin ng Diyos sa ating buhay. Pero dahil humihina ang pananampalataya, tumitigil na sa ganoong pananampalataya, sa ganoong paniniwala, ay nag-aalinlangan na, dumadating sa pag-aalinlangan. Mukha yatang hindi ako pinagpapala ng Panginoon. Parang mga ganun po yung senaryo. Ngayon, ito po yung isang bagay, tingnan po ninyo, sabi po doon, bakit humihingi ang mga alagad na dagdagan yung kanilang pananampalataya? Tingnan nyo po, sabi po doon, ang sinabi ng Panginoon, sa verse 6 po, sinabi ng Panginoon, kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng isang binhi ng mustasa, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat, at susundin kayo nito. Pag nagkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, gaano ba kalaki yung binhi ng mustasa, napakaliit po, parang hanip sa laki. Yung pong butil ng mustasa, napakaliit. Hindi po natin pag-aaralan kasi po mayroon pong pag-aaral tungkol po diyan, kung bakit po yung ginamit ng ating Panginoon na basihan ng pananampalataya, na kung tayo ay magkakaroon ng ganoong kalaking pananampalataya, ay magagawa natin na yung tila ba mahihimalang mga bagay para sa ating buhay. Tingnan pa po natin dito yung sinabi po diyan. Sabi doon sa sumunod, kung magkaroon kayo ng kasing laki ng isang binhi ng mustasa, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim ka sa dagat at susundin ka nito. Meron pa tayong mababasa na kapag sinabi ninyo sa bundok na ito, pumunta ka sa dagat, at mapupunta nga sa dagat yung bundok. Sinabi ng ating Panginoon yon sa mga alagad. Na bagay na kung pag-aaralan natin yung mga paglilingkod ng mga alagad, saklat ng mga gawa, nung ang Panginoon po ay nakaparoon na sa langit, naiwanan na yung mga alagad sa lupa, na doon makikita po natin yung mga kasaysayan tungkol po sa mga paglilingkod ng mga alagad, kung papaano na yung mga bagay na ipinagagawa ng Diyos sa kanila ay nakapagtatagumpay sila sa napakaraming mga pagsubok sa kanila. Sabi po ng Panginoon, magagawa ninyo kung ano yung ginawa ko, ang sabi ng ating Panginoon sa mga alagad. At makita po natin po doon yung mga may sakit talagang gumagaling. Yun yung nagagawa ng mga alagad na nagawa ng ating Panginoon. Yung mga bulag ay makakita. Makita natin kay Pedro at kay Juan nung pumunta po siya doon sa templo. Manalangin, nakakita po sila doon ng lumpo. Pinagaling sila ng ating Panginoon sa pamamagitan po nila. At marami pa, mayroong mga buhay na binubuhay din po nila. At mayroong mga may sakit na kapag nadaanan ng kanilang mga anino po nila, ay gumagaling. Yan po yung dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon, ay nakagawa ang Panginoon sa kanila ng ganoong kagrabing mga himala. Amen. Ngayon, tingnan po natin doon. Sabi ng ating Panginoon, doon, naniniwala ba kayo na kaya kong gawin sa inyo ito? Sabi po doon sa mga bulag. At ang sabi po doon ng mga alagad, Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming mga pananampalataya. Yun po yung isang dahilan kung bakit po kailangan natin talagang magpalakas sa pananampalataya. Ngayon, yun po yung sanhi, yun po yung paraan, yun po yung makita po nating senaryo kung paano natin malalaman na nanghihina na pala yung ating pananampalataya kapag tayo po ay tumitigil na sa paniniwala na kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay yung ganung mga bagay. Amen. Ngayon tingnan po ninyo yung sinabi po doon sa isang sumunod, papaano ba tayo pinatatatag naman
sa ating mga pananampalataya. Pasilin niyo po, sa Santiago chapter 1 verse 2, makikita po natin po doon, hanggang 3 po yung senaryo po doon. Sa Santiago po, babasahin ko lang po yung Santiago. Ano po? Santiago chapter 1 verse 2. Ito po. Hanggang 3 po. Sabi po dito ganito, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ano po? Pasilin po natin dito. Sa ibang salin po ay tuwing dumadanas kayo ng pagsubok. Amen. Doon po sa Santiago, chapter 1, verse 2 to 3. Yun po yung isang paraan kung paano ba pinatatatag ng Diyos ang ating pananampalataya. Bakit ba hindi sinabi na ang ating pag-unlad, ang paglakas ng ating pananampalataya ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, sa pamamagitan ng pagpupurit, pagsamba sa Panginoon, sa pamamagitan ng pananalangin? Bakit kaya hindi po sinabi doon? Ano po? Bakit kinakailangan maranasan talaga ng buhay po natin yung iba't ibang pagsubok sa buhay? Ano po? Talagang napaka hiwaga ng salita ng ating Panginoon, ano po, na kung minsan talaga po ay hindi natin maunawaan, ano po. Tingnan niyo po, sabi po doon, dito po babasahin sa ang salita ng Diyos. Sabi po doon, sabi po dito ganito, mga kapatid, magala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok, unang mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Amen. Nagdudulot sa atin ng katatagan ng pananampalataya ang iba't ibang uri ng pagsubok. Ano po? Kaya po sabi po doon, mga kapatid, magalak kayo. Magalak na po tayo, ano po? Kapag dumadaan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok. Napakaliwanag po mga kapatid yung sinasabi ng ating Panginoon na paraan po niya para tayo ay patatagin sa pananampalataya, para tayo ay maging matibay sa ating pananampalataya, ang dumaan po tayo sa pagsubok. Tingnan pa po natin doon po sa unang Pedro, ano po, chapter 1 verse 6 po naman. Unang Pedro chapter 1 verse 6 hanggang 7 naman po. Sabi po dito ganito, sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon, sa sandaling panahon, ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Ano po? Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay nauuwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Ano po, magkaugnay po yung kay Santiago at kay Pedro, ano po. Pareho pong kailangan dumaan talaga po tayo sa mga pagsubok. Ano po, sabi po doon, pero kung dumadaan tayo sa pagsubok, ay huwag po tayong, sabi po doon, magalak tayo, huwag malungkot. Amen? Bakit ba sinabi ng Panginoon dito? Bakit ba sinabi ng talata o nung mga lingkod ng Panginoon dito na tayo ay magalak kapag dumadaan tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok? Mga kapatid, yung pong dahilan kung bakit po ganito yung sinasabi ni Apostol Santiago at Apostol Pedro na magalak tayo dahil po yung pong ating pananampalataya ay pinatatatag at pinatitibay. Isang senaryo na napakagandang mangyari sa buhay po natin, yung pong tayo ay tumibay sa pananampalataya, tayo ay tumatag sa pananampalataya, sapagkat alam po ninyo mga kapatid, yun po yung target ng kaaway sa ating buhay, ang wasakin yung ating pananampalataya, ang sirain yung ating pananampalataya sa Panginoon upang tayo ay mapagtagumpayan niya. Hindi po kasi siya magtatagumpay na tayo ay sirain, kung buong-buo yung ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi po magtatagumpay ang diablo sa buhay po ng isang nananampalataya na buong-buo yung kanyang pananampalataya, matatag yung kanyang pananampalataya, hindi kayang tinagin ni Satanas ang isang Kristiyanong matibay yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen. Kaya yun yung laging gusto ng Diyos na umunlad sa atin, ang tumatag sa atin. Yung tayo ay maging matatag sa pananampalataya. Bakit po? Sapagkat, mga kapatid,
Dahil sa pananampalataya, makita po sa Hebreo po, napakaraming mga dahilan kung bakit ang pananampalataya ay dapat ay nagiging maunlad sa buhay po natin. Sa Hebreo, mapapasan po natin doon, dahil sa pananampalataya, puro dahil sa pananampalataya. Meron tayong mababasang dahil sa pananampalataya, nagawa nilang ialay yung kanilang mga buhay, dahil sa pananampalataya, ay iba't ibang bagay po yung makikita po natin po doon. Buong chapter 11 po ng Hebreo po. Ngayon, tingnan po natin dito. Isa pang paraan. Tingnan ko lang po ang oras at baka tayo mayroon na lang po tayong 5 minutes. Ano po? Kung paano pinatatatag ng Diyos ang ating pananampalataya, ano po yung sabi po ni Jonas? Tingnan po natin ano po. Sa aklat po ni Jonas, chapter 2, verse 7, ito po yung ating mababasa naman po. Aklat po ng Jonas, chapter 2, 7. Ito, sabi po dito ganito. Chapter 2, 7. Nang ang aking buhay ay nanglulupaypay, naalaala ko ang Panginoon at ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Sa ibang salin po ay, nang ako ay parang mamamatay na. Ano po? Sabi po doon, nang ako ay parang mamamatay na at nang lulupaypay, naalaala ko ang Panginoon at ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Ano po? Pasinin niyo po yung nararanasan po ni Jonas sa loob ng tiyan ng isda. Napaka bagay po yung kung anong kalalagayan po niya. Bagay na napakahirap ipaliwanag kung paano siya doon nabubuhay. Ano po? At ang sabi po niya ay parang mamamatay na siya. Na talagang nasa bingit na siya ng kamatayan. Bakit ba siya pinaranas ng ganoon ng Panginoon? Ano po? Ito po yung isang paraan pa. Kaya po makita po natin po doon na nang siya niya inanalangin, ano po, ay tinugon agad siya ng ating Panginoon. Dumating agad sa luklukan ng trono ng ating Panginoon yung kanyang panalangin. At doon ay tinugon agad siya ng ating Panginoon. Amen. Sa aklat ng Isaiah, chapter 48, verse 10, tungkol naman po, isa sinasabi ni Isaiah, na paghihirap. Ano po? At sa aklat po ng Exodus, chapter 16, verse 4, yung mga tao na nangunguha sa bawat araw ng pagkain, ano po? Araw-araw sila'y nangunguha ng pagkain. Gaano ba kahirap yung araw-araw ikaw ay mamumulot? Hindi na lamang po minabuti ng ating Panginoon na manguha na kayo ng sapat sa isang linggo para kayo ay hindi na mahirapan, para kayo ay naka-setting pretty na lang sa bahay, ano po. Pero hindi. Ang ginawa ng ating Panginoon, minabuti niyang araw-araw kayo ay mangunguha ng sapat lang para doon sa inyong pagkain sa loob ng isang araw. Amen. Ngayon, ito po yung mga paraan ng ating Panginoon para po tayo ay patatagin sa ating buhay. Hindi po magandang buhay o hindi po maalwang buhay yung pong ipinararaan ng Panginoon sa bawat po sa atin para tayo ay patatagin sa ating pananampalataya. Ano po? Nabanggit ko nga po kanina, hindi sa pagbabasa, hindi sa pananalangin, hindi sa pagpupuri, kundi sa karanasan natin na dumating tayo doon sa iba't ibang uri ng pagsubok. Sabi ng Panginoon, magagawa rin ninyo ang mga sa Matthew chapter 21 verse 21. Tingnan niyo po, sabi po doon, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos. Ano po? Pag ang ating mga pananampalataya ay buong-buo sa ating Panginoon. Kung sabihin niyo sa bundok, lumipat ka sa dagat at susunod sa iyo. Ito po mga kapatid ang senaryo kung paano na ang Panginoon ay nagpapalakas sa atin. Nais ng Diyos na tayo po ay tumibay, nais ng Diyos na tayo maging matatag sa ating mga pananampalataya dahil ito po yung target ng kaaway sa ating buhay, yung pananampalatayang iyan ay wasakin. Kaya po sa buhay po natin, isang bagay po yung gusto ko pong iwan po sa ating ngayong umaga. Ano po? Ang Panginoon, siya po yung makapangyarihang Diyos po natin na lagi pong nagkakalinga sa atin.
Kung tayo po ay humihina sa pananampalataya, ano po, nandyan po yung kanyang presensya. Nandyan po yung kanyang salita. Nandyan po siya para po tayo ay patatagin, para po tayo ay bigyan ng kalakasan kung tayo po ay nanghihina. Siya po yung ating pag-asa sa ating buhay. Mga kapatid, alam ko may dumadaan sa atin na napakaraming mga pagsubok sa buhay. Mga kapatid, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Huwag pong humina ang inyong pananampalataya. Ini pinararating lang ng Panginoon sa atin para tayo patatagin, para tayo patibayin sa ating pananampalataya. Lalo na po sa panahon po natin ngayon na malapit na talagang dumating ang ating Panginoon at tayo ay maging handa sa pagsalubong sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ay manalangin. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po sa oras na ito, O Diyos. Salamat po. Tunay, O God, na kayo po ay Diyos namin na laging nagkakalinga sa amin at nagnanais lagi na kami ay patibayin, na kami ay patatagin sa aming mga pananampalataya at sa pamamagitan ng mga pagsubok na dumadaan sa aming buhay, Panginoon. Ito'y ginagawa po yung kasangkapan para nga po ang bawat po sa amin ay maging matatag at maging matibay sa aming mga pananampalataya. Panginoon, pagpalain po niyo ang lahat, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hinihingi ko po, O Diyos, sa oras nito, God, dalangin ko rin po, Panginoon, ang gawain po namin bukas sa sentro, Panginoon, yung pong 50 years anniversary o yung aming foundation, Panginoon. Hinihingi ko po, Panginoon, na lahat ng mga anak po ninyo na makadadalo po sa gawain ng Panginoon ay mapagpala ng gawain po ninyo, O Diyos. Lahat ng mga salita po ninyo na ilalahad ng inyong pong mga lingkod, O Diyos po doon, ay makapagpala sa lahat po ng mga anak po ninyo na dadalo po roon. Ano man po yung mga pangangailangan sa gawain yun, O Diyos, hinihingi po namin na kayo po yung makapangyarihang Panginoon na susuporta, Panginoon, at magkakaloob ng iba't ibang mga bagay para po sa aming gawain iyon, Panginoon. Salamat po, pagpalain po ninyo ang aming pong Pastor Joseph Pasaredo, na aming pong General Superintendent, Panginoon, kasama ang kanyang pamilya, kanyang mga manugang, mga anak, Panginoon, kanyang mga apo. Pagpalain po niyo sila, Panginoon. Kasangkapalin niyo po sila, Panginoon, sa isang napakalaking ministeryo, O Diyos, na ginagampanan po niya, O Diyos. Salamat po. Pagpalain po niyo ang buong Door of Faith Philippines sa aming pong bansa hanggang sa iba't ibang panig ng daigdig, Panginoon, nakalat sa buong daigdig, Panginoon. Pagpapalain po ninyo lahat po ng aking mga kapatid na kasama po namin ngayon na patuloy na nakikiisa sa amin pong pagdiriwang na ito, sa aming pagpupuri, sa aming pagsambat, pakikinig ng inyong mga salita. Pagpapalain po ninyo ang lahat, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at ngayon pong umaga, patuloy na kayo po yung magpapala sa lahat po ng mga anak po ninyo, Panginoon. Hinihingi po namin ang inyong bendisyon sa lahat na mga papasok ngayong umaga. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Pagpalain niyo po, gabayan niyo po ng inyong banal na espiritu ang lahat at ang inyong pag-iingat, Panginoon, ay mapa sa kanila, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Sa inyo pong lahat ang papuri sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay tapos na po.